Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at sa lahat ng ating mga kababayan, mga kapatiran sa ating paglilingkod sa Diyos. Sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at sana ay ang kamay ng Diyos ay nasa inyong pamamahay. Ngayon po mga kababayan at mga kapatid, tayo po ay dudulog sa Diyos upang tayo po ay manalangin sa Kanya. Ama naming Diyos, sa umagang ito, Ikaw po ang aming pupuntahan. Lalapit po kami sa iyo at sana'y pakinggan mo ang aming mga pagsamba at ang aming mga ginagawa ay bigyan mo po ng iyong blessings. At sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng nakatingin ngayon sa live streaming na ito, sana'y pagpalain mo po sila at sila po ngayon ay makakatanggap ng mga biyaya na nagmumula sa iyo, Ama, at sa lahat ng mga kapatiran at mga kababayan na nanonood ngayon na mayroong karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pangalan sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, kayo ay magkakatanggap ng kagalingan sa inyong mga kasakitan, sa inyong mga kasakit na inyong nararamdaman sa inyong katawan. Salamat sa ating Panginoong Diyos na ngayon binigyan tayo ng pagkakataon, a kind of privilege that we can make our fellowship in the air. And now, in the name of Jesus Christ, I proclaim victory. I proclaim God is above all, and He is the most and the great and the awesome God. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. The God of Israel, the true and the living God be in you right now. Mga kababayan, ngayong umagang ito ay ngayong buwan na ito ay muli na naman nating maalala ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. And that was about more than 2,000 years ago na ang atin pong Panginoong Jesucristo ay dumating, nagkatawang tao, siya ay pumunta rito upang bigyan po tayo ng kaligtasan. Babayaran niya ang lahat ng ating pagkakautang. At ngayon po ay ito ay inaalala natin ito sa tuwing month of December. At ngayon po ay ang lahat ng ating mundo, lahat ng mundo po, ingay, lahat ng mundo ay parang hindi nila na-feel ang month na ito or this Christmas air, Christmas season. Sapagkat dahil ang ating mundo, mga kababayan, ay lalong sumama, mas lalo itong naging problematic
mas lalong sumama at ang mga tao ay mas lalong naghihirap at mas lalong nagkaroon ng kaguluhan dito sa ating mundo. At marami ang ating mga world leaders, mga pinuno ng ating bayan, mga kababayan, ay naghahanap sila ng solusyon upang magkaroon ng kapayapaan sa ating bayan, sa mga bayan-bayan. But yung hinahanap nilang solusyon, yung hinahanap nilang kapayapaan ay isang panaginip. Bakit? Sapagkat sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dito sa mundong ito ay walang kapayapaan. Kung ganon mga kababayan, na dito sa mundong ito ay walang kapayapaan, paano natin masusolusyonan? Paano magkakaroon ng solusyon ang problema sa mundo natin? Na ito ay mas lalong sumama, mas lalong dumami ang mga masasamang tao, mas lalong naghihirap, at mas lalong lumalala ang mga sakit, mga pandemic, at mas lalong nagkakaroon ng pagkakaroon ng away sa bawat bansa. Kung gayon na ang ating Panginoong Jesucristo, mga kababayan, ay ito ay sinabi niyang dito sa mundong ito ay walang kapayapaan, paano ito masusolusyonan? Ngunit sinabi naman ng ating Panginoong Jesucristo, in me you have peace. So, kung sa mundong ito ay walang kapayapaan, subalit nasa Panginoon, kapag tayo ay lumapit sa Diyos, lumapit tayo sa Panginoon, ay nasa Kanya ang kapayapaan. Kaya hinihikayat po natin ang lahat ng ating mga pangulo, ang lahat ng ating mga leaders sa ating bansa, sa buong mundong ito, na lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil nasa Kanya ang kapayapaan. Dito sa ating bansa na lamang, mga kababayan, ay nais nating bigyang diin sa ating mga pinuno sa ating bayang ito, na kapag tayo ay sa ating sarili lamang, tayo ay naghahanap tayo ng kapayapaan sa bayan natin, ay hindi po matutugunan, walang kapayapaan sa lupang ito, sa mundong ito. Ito po ay sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo. In this world there is no peace. So, dahil walang kapayapaan sa mundong ito, kahit ano pa man ang gagawing solusyon sa ating mga pinuno ng ating bayan, ay hindi pa rin ito makakarating sa kapayapaan. Kaya nga, mga kababayan, sinabi ng Panginoong Jesucristo na sa akin mayroon kayong kapayapaan. Na ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo na ang kapayapaan
na hinahanap natin, hindi natin ito matatagpuan sa mundong ito, ngunit ito'y matatagpuan natin kapag si Kristo ay buhay sa ating bayan. Kaya kahit ano pa man ang gawin natin tulad sa ating bayan ngayon, mga kababayan, maraming mga grupo na mga nag-aaklas sa ating gobyerno. Maraming mga grupo ang gumagawa ng mga kasamaan sa ating bayan na siyang dahilan kung bakit ang ating bayan ay walang kapayapaan. Nagkaroon ng digmaan. Laging mayroong digmaan sa mga rebelde. Ano ba ang solusyon na ino-offer ng ating pamahalaan sa mga tao na naghahangad ng kapayapaan? Ito ay sa pamamagitan ng uubusin ang kaaway, ikukulong, papatayin. Ganitong uri ng solusyon ang maaring mai-offer ng ating pamahalaan sa taong bayan. Subalit, ito po ay hindi pa rin sapat dahil mas lalong sisiklab ang kaguluhan. Kaya't ang ating Panginoong Jesucristo ay sa kanyang salita sinabi niya na sa akin ay mayroon kayong kapayapaan. Ang kapayapaan, mga kababayan, na ating minimithi sa bayang ito ay doon lamang natin matatagpuan sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating pagsusunod, sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya, at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang kapangyarihan. Kaya't kung kapayapaan ang hahanapin natin po ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Gawin natin siyang hari sa buhay natin. Gawin natin siyang buhay na nasa loob natin, at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo magkaroon tayo ng kapayapaan sa bayan. Wala na pong ibang solusyon na offer ang ating Panginoong Jesucristo, kung hindi ang paglapit lamang sa Kanya at ang paghawak sa Kanyang mga salita. Yun lamang ang tanging paraan na magkakaroon ng kapayapaan ng isang bayan. Kapag ito ay hindi nangyari sa bayan natin, kahit patayin man natin ang lahat ng mga masasamang tao, ay hindi pa rin natin mauubos. Kahit anong gawin ng ating pamahalaan, hulihin man ang lahat ng mga rebelde, ay hindi pa rin ito sapat upang magkaroon ng kapayapaan ng ating bayan. Sapagkat ang kapayapaan, sinabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, my peace
I give unto you. It's a peace that the world cannot give. The peace that the Lord Jesus offers to the people is not the same peace that the world offers to the people. Ibang kapayapaan ang ating mararating kapag si Kristo ay bubuhayin natin sa ating bayan. Ngayon po mga kababayan, dahil sa pandemic na ito, ay mas lalong nagkaroon ng distance ang paglilingkod sa Diyos. Ito'y hindi dapat mangyari sapagkat sa panahong ito mga kababayan, sa panahon na tayo ay mayroong mga suliran sa buhay, tulad nung nakaraan panahon, sa panahon ng Israel noon. Noong sila ay nagkaroon ng malalawak na problema sa kanilang bayan, ay mas lalo ay habang nagkaroon sila ng problema, ay lumalapit sila sa Diyos. At ang Diyos ang siyang nagligtas sa kanila sa lahat ng kapahamakan. Kaya't sa lahat ng mga bagay na nagdadala ng kapahamakan sa bayang Israel noong unang panahon, wala silang ibang solusyon, wala silang ibang nilalapitan na solusyon upang magkaroon sila ng kapayapaan, kundi ang kanilang paglapit lamang sa Diyos. Tayong mga Pilipino sa bayan natin ito, mga kababayan, ay mayroon tayong mga suliran at naghahangad tayo ng kapayapaan sa bayan. Subalit ito ay hindi maaring makamtan natin kapag ang ating Diyos, ang Diyos ng Israel, ay hindi natin ito papansinin sa buhay natin. Ang ating pamahalaan ay dapat siyang manguna sa paghikayat sa mga tao na lumapit sa Diyos. Kapag bigo ang ating pamahalaan sa paglapit sa ating Diyos, ay hindi talaga natin makakamtan ang kapayapaan. Walang ibang solusyon na mai-offer ang ating pamahalaan tungkol sa kapayapaan na minimithi ng bayan. Kahit anong gawin ng pamahalaan, ay hindi pa rin nila mararating ang kapayapaan. Nasa ating Panginoong Jesucristo lamang ang kapayapaan na minimithi ng bayan, at ito ay sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob sa tunay na Diyos. Ito po ay siyang magiging dahilan natin upang makamtan natin ang kapayapaan na minimithi ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat po mga kababayan sa umagang ito sa inyong pakikipag-isa sa akin, at sana'y mayroon kayong napulot ng mga salita na ito'y makapagbibigay ng lakas ng loob sa bawat isa sa atin. Sana'y
Pagpalain kayo ng Diyos at sana'y ang Diyos ang siyang gagabay sa bawat pamilya sa araw na ito at makakamtan ninyo ang kanyang biyaya, blessings, at ang kapayapaan ay mapunta sa inyong mga puso. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat sa umagang ito na aming naunawaan na ang tunay na kapayapaan ay nasa iyong mga kamay. Tulungan mo ang aming bayan na lumapit sa iyo, ang lahat ng mga taong bayan ay magkaroon ng relasyon sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo.